Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Celestino. Nangyari ito sa taong dekada 90 sa lugar ng Negros Occidental. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang ang subscribe button para maging update kayo sa pang-araw-araw. Pagpapakita na rin ito ng suporta. Maraming salamat mga kabaryo. Ituloy na natin ang kwento. Ang hangin ay amoy sariwang ani, dala mula sa malawak na palayan na pag-aari ni Celestino. Sa edad na 30, bitbit niya na ang bigat ng pangalan ng kanyang pamilya. Isang pangalan na dati binibigkas ng may galang at paghanga sa buong Negros. Subalit ang lahat ng yon ay nagbago ng gabing yon, kung saan ang isang tawag sa telepono ay nagpunit sa kanyang mundo. Isang aksidente sa sasakyan ang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. At sa isang iglap, naging ulilang lubos itong si Celestino. Naging tagapagmana ng isang malaking imperyo ng agrikultura at ilang koleksyon ng mga antigong bagay na mas mahal pa sa ginto. Sa loob ng kanyang mansyon na dating puno ng halakhakan at buhay, ngayon ay tanging ang tahimik na presensya ng mga lumang kagamitan ang kasama niya. Bawat sulok ay may kwento. Isang porselanang Ming vase, isang orasan na gawa sa panahon pa ng Kastila, at isang sinaunang espada na sinasabing pag-aari ng isang bayani. Ngunit sa lahat ng mga ito, ang pinakamamahal niya ay ang isang kahoy na ukit ng isang dalagang nakasuot sa barot saya na matagal nang nawawala sa koleksyon ng kanyang ina. Naging misyon niya ang mahanap ito. Ang kanyang kanang kamay at matapat na katiwala ay si Mang Kulas. Isang lalaki na ang balat ay pinatigas ng araw at ang mga mata ay puno ng karunungan. Si Mang Kulas ang nagturo kay Celestino kung papaano mamahala sa kanilang mga palayan at niyogan, kung papaano basahin ang kalagayan ng lupa, at kung papaano tratuhin ang mga manggagawa ng may dignidad. Higit pa sa isang empleyado, si Mang Kulas ay naging ama-amahan ni Celestino. Isang tahimik na suporta sa mga panahong pakiramdam niya mag-isa siya sa mundo. Isang hapon, habang binibisita nila ang isang bahagi ng palayan na malapit sa kabundukan, may napansin itong si Celestino na tila kakaiba. Isang matandang kubo, halos natabunan na ng mga baging, ang nakatayo sa dulo ng kanilang lupain. Mang Kulas, kanino po yan? Tanong dito ni Celestino habang papalapit sila rito. Nako, Senyor Celestino. Matagal na pong walang nakatira riyan. Ang sabi-sabi, bahagi raw po yan ng isang dating bayan na nilamon na ng lupa noong unang panahon. Gulat na sagot naman dito ni Kulas. Mukhang kakaiba ang kubo na yan. Bakit di ko matandaan yan? Mas mabuting pasukin po natin. Sige po. Ako muna ang mauuna at hahawiin ko ng patpat ang mga damo. Mahirap na baka may ahas na nakaabang sa mga damuhan. Dahil sa kanyang pagkahilig sa mga antigo, naakit si Celestino sa kubo. Pumasok sila at agad siyang namangha sa loob. Sa kabila ng dumi at alikabok, ramdam niya ang kasaysayan ng lugar. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang trapo, may nakita si Celestino na kakaiba. Isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang pamilyar na hugis, ang nawawalang kahoy na ukit ng dalagang nakabarot saya. Hindi niya napigilan ang pagluha.
Ang ukit na hinahanap niyang matagal na ay narito lamang, sa loob ng kanilang sariling lupain. Hinawakan niya ito ng maingat at tila narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagkwento tungkol sa ukit na yon, kung papaano raw ito sinimbolo ng kagandahan at katatagan ng kababaihang Pilipino. Senyor Celestino, ayos lang po ba kayo? Tanong dito ni Mang Kulas na may pag-aalala sa boses. Opo, Mang Kulas, higit pa sa ayos. Nahanap ko na ang matagal nang nawawala kong kaibigan. Sagot naman dito ni Celestino habang mahigpit ang hawak sa ukit. Sa wakas, pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Ang ukit na yon ay hindi lamang isang antigo. Ito ay isang tulay sa kanyang nakaraan. Isang paalala sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. At isang simbolo ng patuloy na pag-asa. Mula ng araw na yon, mas naging masigla si Celestino. Patuloy siyang nangolekta ng mga antigo. Ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan ang bawat piraso nito. Ang bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng pagkawala, may mga bagay na nananatili ang pagmamahal ng pamilya. Ang yaman ng kasaysayan at ang walang hanggang kagandahan na matatagpuan sa mga pinakahindi inaasahang lugar. Ang kanyang mga palayan at niyogan ay patuloy na umunlad. At isa sa ilalim ng gabay ni Mang Kulas, si Celestino ay naging hindi lamang isang mayaman na kolektor, kundi isang responsableng tagapagmana at isang lalaking patuloy na naghahanap ng kwento sa bawat sulok ng buhay. Mabuti naman, senyor, at natagpuan mo na ang bagay na yan. Oo, Mang Kulas. Laking pasalamat ko. Isa ito sa mga alaala sa akin ni Ina. Ang pagkakatuklas ni Celestino sa kahoy na ukit ay naghatid ng kakaibang sigla sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga antigong kayamanan at ang umuunlad na negosyo, mayroon isang pinaka-iingat-ingatan, isang lihim na koleksyon na hindi dapat malaman ng kahit sino. Ito ang 3 kaluluwa ng mga matatandang aswang na tinatawag na gabunan. Nakalagay ang mga ito sa maliliit na kristal na bote, nakasara ng maigpit at inilagay sa isang lihim na silid sa ilalim ng kanyang mansyon. Ito ang pinakadelikado niyang koleksyon at sa bawat paglingon niya sa mga ito, ramdam niya ang lamig ng kapangyarihan na taglay ng mga ito. Bukod sa pagiging isang maharlika at kolektor, si Celestino ay isa ring antingero. Hindi ito alam ng marami, maliban kay Mang Kulas na minsan ay nakakita sa kanya na nagsasagawa ng kakaibang ritual. Tangan niya ang 2 makapangyarihang mutya, ang mutya ng kidlat at ang mutya ng sinukuan. Ang mutya ng kidlat ay nagbibigay sa kanya ng bilis at lakas na parang kidlat, habang ang mutya ng sinukuan naman ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang magapi ang mga masasamang espiritu at nilalang. Ang mga anting-anting na ito ay mana pa sa kanyang angkan na sinasabing may dugong maharlika at may kakayahang makipag-ugnayan sa mundo ng hindi nakikita. Isang gabi, habang nagbabasa si Celestino ng isang lumang aklat tungkol sa mga alamat ng Negros, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Nanginig ang kanyang mga mutya at isang malamig na simoy ng hangin ang nagdaan sa kanyang kwarto. Sa kabila ng nakasarang bintana, may kakaiba. Agad niyang naalala ang mga gabunan. Mabilis siyang bumaba sa lihim na kwarto. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga sa kanya ang isang nakakabinging ingay. Ang isa sa mga kristal na bote na naglalaman ng gabunan ay nakabukas at ang nilalaman nito ay nagliliwanag.
Hindi maaari, Mang Kulas. Pumasok na po kayo sa kwarto ninyo. Ako nang bahala dito. Sambulat dito ng binata habang nagmamadali siyang lumapit. Ano po ba ang nangyayari, senyor? Nagtataka at takot na tanong dito ni Kulas. Ang kaluluwa ng isang aswang ay nakawala. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, biglang may narinig siyang malakas na kalabog sa itaas. Tumakbo siya pa itaas at bumulaga sa kanya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang kanyang mansyon ay tila binabagyo. May mga lumilipad na gamit at maririnig ang mga kakaibang bulong na nagmumula sa kung saan. Ang hangin noon ay amoy asupre. Senyor, may masamang nangyayari! Sigaw dito ni Mang Kulas na lumabas mula sa kanyang kwarto. Hawak ang isang matalim na gulok. Hindi niya alam ang tungkol sa mga gabunan, ngunit ramdam niya ang presensya ng kadiliman. Umalis ka rito, Mang Kulas. Delikado, bakit ka pa lumabas ulit? Sigaw dito ni Celestino habang hinahawakan ang kanyang mga mutya. Ang mutya ng kidlat ay umilaw ng matindi. Nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mutya ng sinukuan naman ay nagbigay sa kanya ng pananaw sa kung saan nagtatago ang aswang. Dito nakita niya ang isang itim na anino na nagtatago sa likod ng malaking aparador. Nagpapalit ng anyo mula sa tao patungo sa isang nilalang na may malaking katawan at matatalim na kuko. Dito nagkaroon ng matinding labanan. Sumugod noon ang aswang at sinubukang atakihin si Celestino. Ngunit dahil sa bilis na bigay ng mutya ng kidlat, nailagan niya ang mga atake nito. Dito ikinumpas ni Celestino ang kanyang kamay at isang boltahe ng enerhiya ang lumabas mula sa mutya ng kidlat. Tumama sa aswang at nagpatumba dito. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nagtangkang tumakas ang aswang at lumabas ito sa mansyon at lumundag patungo naman sa palayan. Hindi na nag-aksaya ng oras itong si Celestino. Sinundan niya ang aswang habang si Mang Kulas ay naiwan sa loob ng mansyon, gulong-gulo sa mga nangyari. Habang lumilipad ang aswang, sinubukan nitong magtago sa gitna ng matataas na palay. Ngunit ang liwanag ng mutya ng sinukuan ay patuloy na gumagabay sa binata. Nakarating sila sa dulo ng palayan, malapit sa isang malalim na balon. Doon, nagpakita ang aswang sa kanyang tunay na anyo. Isa itong matandang lalaki na may maputlang muka at mga matang nagliliyab sa galit. Pagbabayaran mo ang pagkulong mo sa akin ng mahabang panahon, antingero. Sigaw nito habang nagtatangkang atakihin ang binata. At ibabalik kita sa dapat mong kalagyan. Hindi ko hayaang saktan mo ang sinuman. Sagot naman dito ni Celestino na handa nang makipaglaban. Alam niyang ito ang misyon niya bilang isang antingero, ang protektahan ang kanyang lupain at ang mga tao laban sa kadiliman. Ang gabi sa palayan ay nabalot ng tensyon. Si Celestino na may hawak na nagliliwanag na mutya ng sinukuan at pinasigla ng bilis ng mutya ng kidlat ay nakaharap sa gabunan. Ang gabunan ay mabilis. Lumundag sa ere at sinubukang saktan ang binata gamit ang matatalim nitong kuko. Subalit mas mabilis si Celestino. Sa bawat atake ng gabunan, umiiwas ito. Ang kanyang galaw ay tila kidlat na humahati sa dilim. Ang mga dahon ng palay ay nagkawatak-watak sa bawat pagtama ng mga kuko ng gabunan sa lupa. Ikinumpas ni Celestino ang kanyang kamay at mula sa mutya ng sinukuan, lumabas ang isang matinding enerhiya na tumama naman sa gabunan. Humiyaw ito sa sakit at bahagyang bumagsak sa lupa. Sinubukan itong bumangon muli,
Ngunit naramdaman nito ang panghihina, ang kapangyarihan ng anting-anting ni Celestino ay nagpapahina sa mga tulad nitong masasamang nilalang. Nagkaroon ng muling pag-atake ang gabunan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito kasing bilis at kasing lakas. Halos matamaan na ni Celestino ang puso nito nang biglang gumawa ng huling desperadong galaw ang aswang. Naglabas ito ng isang makapal na usok na may mabahong amoy na bumalot sa buong palayan. Dito natakpan ang paningin ng binata at ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga mata. Nang humupuan naman ang usok na yon, wala na ang gabunan sa harap niya. Tiningnan niya ang paligid. Ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Nakatakas ito. Nilanghap niya ang sariwang hangin na sinubukang alisin ang amoy asupre na naiwan ng gabunan. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabigo ay mas matindi pa sa amoy. Ang kanyang mga mutya ay nanahimik na muli. Tila nalungkot din sa pagkatakas ng nilalang. Bumalik naman ang binata sa mansyon. Bitbit ang bigat ng kanyang kabiguan. Dito sinalubong siya ni Mang Kulas na may pag-aalala sa muka. Senyor, ayos lang po ba kayo? Ano po ba ang nangyari? Tanong dito ni Mang Kulas na nakita ang bakas ng labanan sa katawan ni Celestino at sa paligid ng mansyon. Nakatakas po siya, Mang Kulas. Ang tanging nasabi ng binata habang naglalakad patungo sa lihim na kwarto. Anong nilalang po ba iyon, senyor? Pinasok na po ba tayo ng demonyo? Paano ba naman kasi ang laki ng mansyon? Tapos tayong dalawa lang ang nakatira dito. Takot na wika naman dito ni Mang Kulas. Wala na ang nilalang, Mang Kulas. Uminahon na po kayo at magpahinga sa inyong silid. Abiso naman dito ng binata. Hindi niya pa handang ipaliwanag kay Mang Kulas ang tungkol sa mga gabunan. Meron pa rin siyang dapat protektahan. Pagpasok niya sa lihim na kwarto, dumiretso siya sa pinaglalagyan ng mga kristal na bote. Tiningnan niya ang natitirang 2 bote. Ang bawat isa ay naglalaman pa rin ng kaluluwa ng gabunan. Nakasara ng maigpit. Pinagmasdan niya ang mga ito at batid niya na nagkulang siya sa proteksyon kaya nakawala ang isa. Naging kampante ang binata at iyon ang kanyang pagkakamali. Umupo naman ito sa may sahig at pinagmasdan ang mga bote. Napagtanto niya na ang kapangyarihan na taglay niya ay may kaakibat ding responsibilidad. Kailangan niyang maging mas maingat at mas matatag. Ang pagtakas ng gabunan ay isang babala. Isang paalala na hindi lahat ng kaaway ay madaling talunin. Paanong nakawala ang kaluluwa? Hindi na ito dapat mangyaring muli. Bulong niya sa kanyang sarili. Habang kinukuha ang isa sa mga bote at sinimulang suriin ito. Kailangan niyang palakasin ang proteksyon ng mga ito. Kailangan niyang malaman kung papaano mas mapapangalagaan ang mga ito. At kung papaano niya mas magagamit ang kanyang mga mutya upang maprotektahan ang mga tao laban sa mga tulad ng gabunan. Ang labanan ito ay hindi lamang tungkol sa nawawalang kaluluwa ng aswang. Ito ay tungkol sa kanyang misyong bilang isang antingero at ang patuloy na paghahanap niya ng balanse sa pagitan ng kanyang koleksyon at ang kanyang tungkulin na protektahan ang mundo mula sa kadiliman. Mang Kulas, aalis po ako at baka bukas na po ako makabalik. Ikaw na po muna ang bahala dito at sa mga tao natin. Saan po ba kayo pupunta, senyor? Basta babalik din ako kaagad. Sige na po, aalis na po ako. Pakibuksan na lang po ang gate. Dala ang panghihinayang at isang matinding determinasyon. Nagpasya ang binata na hanapin ang kasagutan sa kanyang suliranin. Ang pagtakas ng gabunan ay isang babala at batid niyang kailangan niya
ng mas matibay na proteksyon para sa natitirang dalawang kaluluwa. Umaga pa lamang ay inihanda niya na ang kanyang lumang kotse na karaniwang ginagamit lamang sa pag-iinspeksyon ng kanyang mga lupain. Sa pagkakataong ito, hindi mga palayan o niyogan ang kanyang pupuntahan, kundi isang lugar na matagal nang binibisita ng mga taong naghahanap ng lunas at gabay. Ang kanyang destinasyon ay ang liblib na kabundukan ng Kadlaon, kung saan nakatira itong si Tandang Siloy, isang kilalang albularyo sa riyon. Ang kotse ay umuugong habang binabaybay niya ang mabatong daan. Ang mga gulong ay lumilikha ng ulap ng alikabok. Kalipas lamang ng ilang oras na biyahe, narating niya ang isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Napapalibutan ito ng iba't ibang uri ng mga halaman at puno. Ang hangin ay amoy herbal at lupa, isang pabango na pamilyar sa mga naghahanap ng kakaibang gamot at karunungan. Sinalubong siya ng isang matandang lalaki, may puting buhok at mga mata na tila may nakatagong kaalaman. Ito na si Tandang Siloy. Maligayang pagbalik, binata. Matagal na kitang inaasahan. Bati naman dito ni Tandang Siloy. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may otoridad. Inaasahan po ako? Gulat na tanong dito ng binata. Ang mga mutya mo ay nagkukwento, iho. Ang iyong puso ay puno ng pag-aalala. Alam ko ang iyong sadya. Ngumiti lamang ang matanda. Doon, ipinagtapat ni Celestino ang kanyang suliranin, ang pagkakaroon niya ng mga kaluluwa ng gabunan, ang pagtakas ng isa, at ang kanyang pangangailangan para sa mas matibay na proteksyon. Tahimik na nakinig lamang si Tandang Siloy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig lamang sa binata. Tila binabasa ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Matapos ang kwento ni Celestino, nagbuntong hininga naman itong si Tandang Siloy at nagwika ito ng, Anak, ang pagkulong sa mga kaluluwa ng gabunan ay lubhang delikado. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi dapat pinipigilan. Ang bawat nilalang ay may sariling daloy at ang paglabag dito ay nagdudulot ng kapahamakan. Wika naman dito ng albularyo. Dito naramdaman ni Celestino ang pagtutol sa boses ng albularyo. Ngunit buo pa rin ang kanyang desisyon. Ngunit kinakailangan kong gawin ito, Tandang Siloy. Sila po ay nagdudulot ng panganib sa mga tao. Ang panganib ay nagmumula sa kawalan ng kaalaman. Ngunit nauunawaan ko ang iyong pagnanais na protektahan ang inyong lupain at ang inyong mga tao. Dahil ikaw ay may malinis na puso at mayroong mga mutya na sumasalamin sa iyong pagkatao. Bibigyan kita ng orasyon para sa mas matibay na proteksyon sa mga bote. Sagot naman dito ni Tandang Siloy. Dito nilabas ni Tandang Siloy ang ilang tuyong dahon at isang maliit na batong kristal. Nag-umpisa naman itong bumagkas ng mga salita sa isang sinaunang wika. Ang kanyang boses ay tila umaawit. Lumabas naman ang kakaibang liwanag mula sa kristal at bumalot ito sa binata. Ang orasyon na ito ay magpapalakas sa proteksyon ng iyong mga lalagyan, iyo. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa pagpigil, kundi nasa pag-unawa at paggalang sa bawat nilalang. Gamitin mo ito ng may pag-iingat at huwag kakalimutan ang dahilan kung bakit mo sila kinulong. Maraming salamat po, Tandang Siloy. Walang anuman, iyo. Bukas ang aking munting tahanan kung kailangan mo ng aking tulong. Ang pagbalik ni Celestino sa mansyon ay sinalubong ng nakangiting mukha ni Mang Kulas na halatang nag-alala sa kanya. Ang kotse na puno ng alikabok mula sa matagal na biyahe
ay ipinarada ni Celestino sa garahe. Bumaba naman siya. Dala ang isang kakaibang halo ng pagod at pag-asa. Senyor Celestino, mabuti naman at nakabalik na kayo. Saan po ba kayo nagpunta at tila napakalayo ng inyong pinanggalingan? Bungad na wika naman dito ni Mang Kulas. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. May inasikaso lang po ako, Mang Kulas. Ilang papeles tungkol sa lupa. Medyo malayo lang po kasi yung opisina. Ngumiti naman ang binata. Isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang sabihin kay Mang Kulas ang tungkol sa tandang Siloy at sa mga gabunan. Ang lihim na iyon ay masyadong delikado para ibahagi sa sinuman, kahit pa sa pinagkakatiwalaan niyang katiwala. Tumango lamang si Mang Kulas, tila hindi kumbinsido ngunit iginalang ang desisyon ng kanyang amo. Senyor Celestino, may nais lang po akong ikuwento sa inyo. Noong nakaraang gabi, matapos po kayong umalis, may napansin po akong kakaiba. Habang papasok sila sa mansyon, may nagbago naman sa ekspresyon ni Mang Kulas. Ano po iyon, Mang Kulas? Tanong dito ng binata habang sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang tono. May nakita po akong anino. Isang malaking anino na umaaligid sa buong mansyon. Hindi ko po maintindihan kung ano yon. Minsan parang may pakpak at minsan naman ay parang isang tao. Ang bilis po ng galaw. Kaya hindi ko po gaanong maaninag. Nagtataka po ako kung ano iyon. Mayroon po ba tayong paniki na ganoong kalaki rito? Patuloy naman dito ni Mang Kulas. Ang kanyang noo ay nakakunot sa labis na pagtataka. Sa loob ni Celestino, alam niyang ang nakawalang gabunan ang umaaligid. Hindi siya nagulat. Iyon ang kanyang inaasahan. Ang nilalang na iyon ay naghahanap ng paraan para naman makapasok. Naghahanap ng kanyang dalawang kasama, ang mga kaluluwang nakakulong pa rin sa mga bote. Naramdaman niya ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod. Hindi ko rin po sigurado, Mang Kulas. Baka kung ano lang naibon. Maraming kakaibang nilalang dito sa probinsya. Sagot niya. Sinisikap ni maitago ang kanyang pagkabalisa. Pero kakaiba talaga, senyor. Hindi ko po inakala na may ganoon pala na umaaligid sa ating mansyon. Sana po ay hindi po iyon masamang espiritu. Sabi dito ni Mang Kulas na tila hindi pa rin mapakali. Huwag po kayong mag-alala, Mang Kulas. Narito naman ako. Pagpapahupa ni Celestino kahit na alam niyang ang sitwasyon ay mas delikado kesa sa iniisip ni Mang Kulas. Ngunit ang mga salitang ni Tandang Siloy ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang tungkol sa pag-unawa at paggalang. Hindi sapat ang orasyon kung hindi niya maiintindihan ang kalikasan ng kanyang kalaban. Dahil naman sa kwento ni Mang Kulas, dito nagpasya ang binata na mas maging maingat. Matapos ang pakikipag-usap kay Mang Kulas, dumiretso siya sa kanyang lihim na kwarto. Hawak naman ang mga bote. Binigkas niya ang orasyon na ibinigay ni Tandang Siloy. Naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya at lalong luminaw ang liwanag na lumabas mula sa mga kristal na bote. Sa bawat pagbigkas niya ng mga salitang yon ay ramdam niya ang pagtibay ng proteksyon sa mga ito. Ngunit hindi sapat ang proteksyon. Kailangan niyang mas malaman ang tungkol sa mga gabunan, ang kanilang pinagmulan, at kung bakit sila kinukulong ng kanyang mga ninuno. Kailangan niyang maunawaan ang kanilang tunay na hangarin. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang bote, naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ang pagtakas ng isa ay isang paalala
na ang kanyang kapangyarihan ay may limitasyon at ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa pagpigil kundi nasa karunungan at pag-unawa. Sumapit ang gabi at ang pagod mula sa mahabang biyahe at ang bigat ng mga pangyayari ay nanahan kay Celestino. Maaga naman siyang pumasok sa kanyang kwarto, umaasang makakahanap ng konting pahinga mula sa kaguluhan. Mauuna na ako, Mang Kulas. Gusto ko nang magpahinga. Pakisarado po ninyong mabuti ang mga lagusan sa bahay. Areglado, senyor. Magpahinga na po kayo. Ang lamig ng gabi sa Negros Occidental ay tila bumabalot din sa kanyang isipan, puno ng pag-aalala para sa 2 gabunan na nananatili sa kanyang pangangalaga at sa isa na nakatakas. Hindi nagtagal ay nakatulog siya. Ang katawan ay pagod, ngunit ang isip ay alerto pa rin. Makalipas ang ilang oras, nagulantang siya sa isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Aswang. Ang boses ni Mang Kulas, puno ito ng takot at pagkabigla, ay tumagos sa katahimikan ng gabi. Agad na bumangon ang binata. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa dilim. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga mutya, ang mutya ng kidlat at ang mutya ng sinukuan na lagi niyang inilalagay sa tabi ng kanyang kama. Lumabas siya ng kwarto at bumaba ng hagdan. Ang puso'y kumakabog. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang nilalang nga ang kanyang nakita. Subalit hindi ito ang gabunan na kanyang hinahabol. Ito ay isang tiktik. Isang aswang na may mahaba at manipis na dila, malalaking mata, butot balat, pakpak ng paniki at matatalas na kuko. Napaka-agresibo nito at handang lapain ang sinuman. Nakita niyang si Mang Kulas ay nakasandal lamang sa pader, nanginginig sa takot habang ang tiktik ay papalapit ng papalapit dito. Mang Kulas, lumayo po kayo riyan! Sigaw dito ng binata habang papalapit sa aswang. Ano na naman ito, Diyos ko? Senyor, ano na naman ang nangyayari? Bakit may aswang? Nanginginig na wika ng matanda. Agad na tumalon ang tiktik. Patungo naman sa kanya. Ang matatalim nitong kuko ay handang sumugat. Nagkaroon ng muling labanan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabangis ang kalaban. Ang tiktik ay mabilis, lumipad sa ere at sinubukang gamitin ang mahaba nitong dila upang sipsipin ang kanyang lakas. Subalit handa ang binata. Ang mutya ng kidlat ay nagbigay sa kanya ng bilis na lampas sa karaniwan, habang ang mutya ng sinukuan ay nagpalabas ng aura ng proteksyon. Sa bawat pag-atake ng tiktik, umiiwas ang binata. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban na natutunan niya mula sa kanyang ama at sa mga sinaunang aklat ng kanyang mga ninuno. Ang mga puno sa paligid ng mansyon ay tila nanginginig sa bawat galaw ng dalawa. Si Mang Kulas naman, na nakakita sa lahat ng ito, ay tila mababaliw na sa mga kakaibang pangyayari sa mansyon na wala naman dati. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang bawat sigaw niya ay puno ng takot. Senyor Celestino, ano po ba ang nangyayari? Bakit po may ganito sa atin? Nangangatog na wika dito ng katiwala. Huwag kang matakot, Mang Kulas. Ako na ang bahala dito. Sigaw dito ng binata habang sinisikap na tapusin ang laban. Nakita niyang nagtatangka ang tiktik na tumakas at hindi niya ito hahayaang makapinsala pa. Sa huling pag-atake, ginamit ni Celestino ang buo niyang lakas. Kinumpas niya ang kanyang kamay at mula sa mutya ng kidlat,
Isang malakas na boltahe ng kuryente ang lumabas. Tumama ito sa tiktik. Umiyaw naman ito sa sobrang sakit at ang katawan nito ay bumagsak sa lupa. Nagliliyab sa apoy. Ang baho ng nasunog na laman ay kumalat sa hangin. Kasama ito ng amoy ng asupre. Nakatayo lamang si Celestino, humihingal habang pinagmamasdan ang nasusunog na katawan ng aswang. Tiyak na wala na itong magagawang masama. Nilapitan niya si Mang Kulas na nanatiling nakasandal sa pader. Nanginginig pa rin. Ayos ka lang ba, Mang Kulas? Senyor Celestino, ano po ba talaga ang nangyayari? Hindi na kayang itago pa ni Celestino ang lahat kay Mang Kulas. Kailangan niyang maging tapat sa kanyang katiwala. Lalo na ngayon, nagsisimula ng lumala ang sitwasyon nila. May kailangan po akong sabihin sa iyo, Mang Kulas. May kinalaman po ito sa aking mga koleksyon at sa aking pamilya. Wika naman dito ng binata. Ngunit ang kwentong yon ay para sa isang mas tahimik na oras. Marahil sa paglipas ng dilim, ang gabi ay tapos na. Ngunit ang mga panganib na nakapalibot sa kanya ay tila nagsisimula pa lamang. Dinala ni Celestino ang nanginginig na si Mang Kulas sa kanyang lihim na kwarto. Ang ilaw na nagmumula sa mga nakakulong na kaluluwa ng gabunan ay tanging nagbibigay liwanag sa kwartong yon, na lalong nagpalala sa pagkabigla ng matanda. Umupo naman si Celestino sa harap ng dalawang kristal na bote, habang si Mang Kulas naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at takot. Mang Kulas, isang bagay na matagal kong itinago. May kailangan akong sabihin sa iyo. Simula naman dito ni Celestino. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng seryosong tono. Dito inamin ni Celestino ang buong katotohanan. Ikwinento niya ang tungkol sa kanyang pagiging antingero, ang tungkol sa mutya ng kidlat at mutya ng sinukuan, at ang kanilang pinagmulan mula sa kanyang mga ninuno. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa kanyang koleksyon ng mga gabunan, ang kanilang kapangyarihan at kung papaano nakawala ang isa. Yung pong aswang na nakita mo kagabi ay hindi ang gabunan na nakatakas. Ngunit naniniwala akong may kinalaman ito sa kanya. Ang mga aswang ay nagtutulungan at marahil ang gabunan ay nagpadala ng babala o naghahanap ng kakampi. Nagulat naman si Mang Kulas sa lahat ng kanyang natuklasan. Ang batang inaalagaan niya noon pa man ay isa palang mandirigma ng liwanag. Ang lahat ng mga kakaibang pangyayari, ang mga matataas na bakod at seguridad sa mansyon, ang misteryosong pagkawala ni Celestino minsan sa gabi, lahat ay biglang nagkaroon ng kaulugan. Pero senyor, bakit ngayon niyo lang po ito sinabi sa akin? Hindi ko alam kung paano at natatakot akong mapahamak ka. Pero ngayon, mas delikado na ang sitwasyon, Mang Kulas. Kailangan ko po ang inyong tulong. Kailangan kong malaman kung bakit nangyayari ito at kailangan kong protektahan ang ating lupain at ang ating mga tao. Ano man po ang mangyari, Senyor Celestino, nandito lang po ako. Sa kabila ng kanyang takot, nakita ni Mang Kulas ang determinasyon sa mata ni Celestino. Alam niyang hindi niya kayang talikuran ang kanyang amo. Tumango pa ito. Kinabukasan, maaga pa ay muling bumalik ang binata sa kabundukan, pabalik sa kubo ni Tandang Siloy. Ngayon, kasama niya si Mang Kulas. Nais ni Celestino na alamin ang tungkol sa panganib na darating at kung ano ang ibig sabihin ng paglabas ng tiktik. Nang marating nila ang kubo, sinalubong sila ni Tandang Siloy na tila inaasahan ang dalawa. Binalaan na kita, Celestino, na ang pagkulong sa mga kaluluwa ay may kaakibat na panganib.
Ang iyong pagkilos ay gumising sa ibang nilalang. Tandang Siloy, lumabas po ang isang tiktik kagabi. Hindi po kaya iyon ang nakawalang gabunan? Hindi, iho. Ang gabunan na nakatakas ay nagtatago pa. Lumalakas. Ang tiktik na iyon ay isang mensahero o marahil ay isang kaalyado. Isang babala na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ano pong ibig mong sabihin? Ang iyong mga ninuno na nagkulong sa mga gabunan ay nag-iwan ng isang propesiya. Kapag ang isa sa mga gabunan ay makakawala, magsisimula ang isang pagharap ng kadiliman at liwanag. Hindi lang ang gabunan na nakatakas ang harapin mo, kundi pati na rin ang mga nilalang nakakampi niya. Naramdaman ni Celestino ang paglamig ng kanyang dugo. Ang laban ay hindi lamang para sa kanyang koleksyon, kundi para sa kaligtasan ng kanyang lupain. Mayroon po ba akong magagawa? Ang iyong mga mutya ay may kapangyarihan, Celestino. Ngunit ang tunay na lakas ay nasa iyong puso. Kailangan mong balansehin ang kapangyarihan at karunungan. Hanapin mo ang pinagmulan ng mga gabunan. Doon mo mahahanap ang sagot kung paano mo sila mapipigilan at kung paano mo mapoprotektahan ang iyong mundo. Paliwanag naman dito ni Tandang Siloy. Ang mga salita ni Tandang Siloy ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Celestino. Ang kanyang paglalakbay bilang isang antingero ay nagsisimula pa lamang at sa bawat hakbang, unti-unti niyang nauunawaan ang bigat ng kanyang misyon. Lumipas ang halos isang linggo at tila bumalik sa dati ang katahimikan sa mansyon ni Celestino. Ang mga araw ay lumipas sa pagitan ng pag-aasikaso sa kanyang mga palayan at niyogan at ang pagsisiyasat sa kanyang mga antigong koleksyon. Ang insidente ng tiktik ay naging isang masamang panaginip na lamang para kay Mang Kulas. Bagamat alam niyang malaki ang pagbabago sa kanyang amo, si Celestino naman, sa kabila ng panlabas na kapayapaan, ay patuloy na nagninilay sa mga salita ni Tandang Siloy at naghahanda sa darating na panganib. Ang kanyang mga mutya, ang mutya ng kidlat at mutya ng sinukuan, ay laging malapit sa kanya. Isang paalala ng kanyang misyon sa lupa. Sana ay tuloy-tuloy na ang kapayapaang ito, senyor. Kung may babalik pang aswang dito, ewan ko na lang. Magdasal na lang po tayo, Mang Kulas. At kung sakali man, hindi ko po sila uurungan. Isang gabi, habang abala si Celestino sa pagbabasa ng isang lumang mapa ng Negros, sinisikap na mahanap ang mga posibleng pinagmulan ng mga aswang sa rehiyon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Hindi ito ang lamig ng gabunang nakatakas, kundi isang mabigat at nagbabantang presensya. Tiningnan niya ang bintana at doon, sa isang patag na lupain na bahagi ng kanyang mga palayan, nakita niya ang isang nilalang na nagpatindig ng kanyang balahibo. Ito ay isang gabunan, ngunit mas malaki at mas kakilakilabot kaysa sa kanyang inaasahan. Malaki ang katawan nito, balot sa itim na balat na tila gawa sa anino. Ang buhok nito ay mahaba at maputi, nagliliwanag sa dilim ng gabi, habang ang mga kamay nito ay malalaki at may matatalim na kuko na tila sandata. Nakatayo ito ng matikas. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula, direktang nakatitig sa kanyang mansyon. Hindi na nag-aksaya ng oras itong binata. Agad niyang kinuha ang kanyang mga mutya. Ang puso'y kumakabog ngunit puno ng determinasyon. Alam niyang ito na ang sandaling pinaghahandaan niya. Lumabas siya ng mansyon at dahang-dahang lumapit sa nilalang. Ang hangin ay tila bumigat at ang mga tunog ng gabi ay nawala.
Tanging ang tahimik na paglalakad ni Celestino ang maririnig. Sa ilang metrong pagitan, huminto naman si Celestino. Handa na siya sa anumang mangyari. Ang gabunan naman ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Hanggang sa nagsalita ito. Ang boses nito ay malalim, tila nagmumula sa kailaliman ng lupa at umaalingaw-ngaw sa buong palayan. Ikaw ang nagkulong sa aking mga kalahi. Ako si Gardo. At narito ako upang kunin ang mga kaluluwa ng mga gabunan na inyong ikinulong. Sabi naman dito ng gabunan. Ang mga matatalim nitong ngipin ay sumisilip sa dilim. Hindi muna umimik ang binata. Ramdam niya ang kapangyarihan ni Gordo. Isang kapangyarihan na mas matindi kesa sa aswang na nakatakas at sa tiktik na kanyang tinalo. Ngunit hindi siya susuko. Ang mga kaluluwang yon ay may dahilan kung bakit kinulong ng kanyang mga ninuno at alam niyang may masamang mangyayari kung hahayaan niyang makawala ang mga ito. Hindi ko sila ibibigay. Matatag na sagot dito ni Celestino. Ang kanyang mga mutya ay nagsimulang magliwanag. Ang mutya ng kidlat ay naglabas ng munting kislap, habang ang mutya ng sinukuan ay nagbigay ng banayad na init sa kanyang palad. Isang mortal ang hahamon sa akin. Hindi mo alam ang iyong kalaban, binata. Ang aming kapangyarihan ay higit sa inyong imahinasyon. Hindi mahalaga ang kapangyarihan kung wala itong puso. Ganti naman dito ni Celestino habang naghahanda sa laban. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ito na marahil ang pinakamalaking pagsubok na kanyang haharapin bilang isang antingero. Ang katahimikan sa palayan ay nabasag ng paghaharap ng dalawang magkabilang mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa anino. Ang hangin sa palayan ay nanatiling mabigat, may dalang tensyon. Matapos ang paghaharap ni Celestino at Gordo, hindi ito ang inaasahang laban na naiisip ng binata, kundi isang babala, isang pagsubok ng kanyang kagustuhan. Ang malaking gabunan na ang itim na balat ay nagliliwanag na mga mata at lumikha ng isang nakakatakot na imahe sa dilim ay nanatili lamang sa loob ng ilang sandali. 3 gabi, Celestino. Pag-isipan mong mabuti. Isuko mo ang mga kaluluwa ng aking mga kalahi o haharapin mo ang buong galit ng aming lahi. Ang malalim na tinig ni Gordo ang umalingaw-ngaw sa gabi. Pagkatapos bigkasin ang mga salitang yon, mabilis na umalis ang gabunan. Tila isang anino na tinangay ng hangin. Walang bakas na naiwan, tanging ang mabigat na pakiramdam ng banta ang nanatili sa ere. Naiwan si Celestino na nakatayo sa gitna ng palayan. Ang kanyang mga mutya, ang mutya ng kidlat at mutya ng sinukuan ay patuloy na nagliliwanag. Sumasalamin sa kanyang nag-aalab na determinasyon. Walang balak si Celestino na isuko ang mga kaluluwa ng gabunan kay Gordo. Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit kinulong ang mga ito ng kanyang mga ninuno. Ang mga kaluluwang yon ay hindi dapat makawala sapagkat ang kanilang paglaya ay magdadala ng kapamakan sa mundo. Ito ay higit pa sa kanyang personal na koleksyon. Ito ay tungkol sa proteksyon ng kanyang lupain at ng kanyang mga tao. Tandang Siloy, ang gabunang humarap at nagbigay sa akin ng palugit ay mukhang 200 taon nang umiiral sa mundong ito. Posible po ba ang ganoon? Posible iyon, iyo. Hindi immortal ang mga aswang. Ngunit napakahabang buhay ang meron sila dahil ito sa kanilang natatanging taglay. Lalo pa ang lahing gabunan.
Ang mga katulad ni Gordo ay maituturing antigo. Sa mga nalalabing oras bago ang takdang panahon ni Gordo, nilaan ni Celestino ang bawat sandali sa pag-iensayo. Ginugol niya ang oras sa pagpapahusay ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at ang kanyang kontrol sa kanyang mga mutya. Sa ilalim ng buwan, sumasayaw siya sa lilim ng mansyon. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak na tila isang antingero na naghahanda sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang mutya ng kidlat ay nagbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang bilis, habang ang mutya ng sinukuan ay nagpapadaloy ng enerhiya sa kanyang katawan na lalong nagpapalakas sa kanya. Hindi rin niya nakalimutan ang kapakanan ni Mang Kulas. Isang hapon, kinausap niya ang katiwala. Mang Kulas, may gusto po akong hilingin sa iyo. Ano po iyon, Senyor Celestino? Kailangan mo pong lumayo rito sa mansyon sa loob ng ilang araw. Manatili ka muna sa isa pa nating bahay sa kabilang bayan. Doon ka muna manirahan. Huwag kang babalik hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat. Pero bakit po, Senyor? May nangyayari po ba? May darating na panganib, Mang Kulas. At ayokong madamay ka po. Alam ko na ngayon ang lahat. Mahalaga ka sa akin, Mang Kulas. Parang sarili kong pamilya. Naintindihan ni Mang Kulas ang ibig sabihin ni Celestino. Sa kabila ng kanyang takot, nakita niya ang pagmamalasakit ng binata sa kanya. Susundin ko po kayo, Senyor. Pero mag-ingat po kayo. Alam kong malakas kayo. Pero ang mga kalaban nyo ay hindi pangkaraniwan. Pagsang-ayon dito ng katiwala. Pumayag si Mang Kulas na lumisan. Dala ang ilang personal na gamit. Naiwan lamang si Celestino na mag-isa sa mansyon kasama ang kanyang mga mutya at ang 2 bote ng kaluluwa ng gabunan. Ang katahimikan ng mansyon ay tila nagbabadya ng isang bagyo. Sa bawat paglipas ng oras, lalong lumalakas ang determinasyon ni Celestino. Handa siyang harapin si Gordo at sino mang kasama nito upang protektahan ang kanyang lupain at ang kanyang pamana. Ang susunod na gabi, ang magiging pagsubok at si Celestino ay handang-handa na. Dumating ang itinakdang gabi. Ang dilim ay bumalot sa mansyon ni Celestino at ang katahimikan ay tila mas mabigat kesa sa karaniwan. Sa loob ng kanyang kwarto, hawak ni Celestino ang kanyang mga mutya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng nagbabadyang labanan. Isang malakas na kalabog ang biglang umalingaw-ngaw mula naman sa labas ng pader na nakapalibot sa mansyon, sapat upang yugyugin ang buong bahay. Mula sa ikalawang palapag, tumanaw naman ang binata sa bintana. Sa gitna ng dilim, nakita niya si Gordo, ang malaking gabunan na nakatayo sa harap ng nabasag na bahagi ng pader. Ang pulang kislap ng mga mata nito ay nagpapaiwatig ng galit at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Walang pag-aalinlangan, bumaba dito ang binata at dito lumabas ng mansyon. Lumakad siya ng matikas patungo kay Gordo. Ang liwanag ng kanyang mga mutya ay tanging sulo sa gitna ng kadiliman. Narito ako, Gordo. Matatag niyang sabi. Walang bahid ng takot sa kanyang boses. Ibigay mo na ang kailangan ko, Celestino, at iiwang kita ng payapa. Hindi ko sila ibibigay. Ang kanilang kalayaan ay magdadala ng kapahamakan sa mundong ito. Masyado kang mapagmataas, bata. Bakit? Sino ka ba sa inaakala mo? Isa ka lang hamak na antingero. Ilang daan taon na akong nabubuhay sa laban at tingnan mo. Nakatayo pa rin ako. Wala akong pakialam kahit pa mas matanda ka pa sa mundo.
Hindi kita hayaan na maghasik ng lagim sa mundong ibabaw. Matapang na sagot dito ni Celestino. Saan narinig niya? Nagalit si Gordo. Umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging sigaw mula sa kanyang bibig na tila nagpatunog sa kanyang bawat sulok ng gabi. Ang lupa ay umuga at mula sa anino, unti-unting lumitaw ang mga nilalang. Hindi isa, kundi 5 tiktik ang bumulaga kay Celestino. Ang mga ito ay lumipad. Ang kanilang mga mahabang dila ay handang lumapa at ang mga matatalim nilang kuko ay nagpapahiwatig ng kamatayan. Dito nagsimula ang matinding laban. Si Celestino ay napapagitnaan ng 5 agresibong tiktik, habang si Gordo naman ay nanatili lamang nakatayo. Pinagmamasdan ang labanan na tila isang naghihintay na tigre. Ang mga tiktik ay mabilis at sabay-sabay silang umatake. Ang bawat isa ay naglalayon ng masamang pinsala. Ngunit hindi nagpatalo ang binata. Sa tulong ng mutya ng kidlat, ang kanyang bilis ay naging hindi kapani-paniwala. Umiiwas siya sa bawat atake. Ang kanyang mga galaw ay tila isinasayaw sa pagitan ng panganib. Ang mutya ng sinukuan naman ay nagpapalabas ng enerhiya na nagpapahina sa mga tiktik. Isang tiktik ang sumugod. Sinubukang sipsipin ang kanyang lakas gamit ang mahaba nitong dila. Ngunit sa isang mabilis na galaw, ginamit ni Celestino ang mutya ng kidlat at nagpakawala ng isang boltahe ng kuryente na tumama sa tiktik at nagpatumba dito. Sumigaw naman ito sa sakit at unti-unting naging abo. Subalit marami pa sila. 2 tiktik ang magkasabay na sumalakay. Ang isa ay nagmula naman sa itaas at ang isa ay mula sa gilid. Gumamit si Celestino ng isang lumang pamamaraan na natutunan niya sa kanyang mga aklat ng antingero. Kinumpas niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mutya ay umiilaw ng matindi. Isang puwersa ng enerhiya ang lumabas mula sa kanya na nagpatalsik sa 2 tiktik palayo. Hindi nagtagal. Isa-isa nang bumagsak ang mga kampon ni Gordo. Ang iba ay nasunog sa kidlat, habang ang iba ay nawalan ng lakas dahil sa kapangyarihan ng sinukuan. Sa uli, tanging ang malaking gabunan na si Gordo ang natira. Nakatayo at pinagmamasdan ang kanyang mga nasirang kampon. Hindi pa ito ang tapos, Celestino. Ito ay simula pa lamang ng iyong pagsubok. Bulong dito ni Gordo. Ang boses ay puno ng galit at konting paghanga. Ang hangin ay nanatiling mabigat, ngunit ngayon ay may kasamang hininga ng pagtatapos. Sa gitna ng nagkalat na abo ng mga tiktik, nanatiling matikas itong si Celestino. Humihingal ngunit buo ang loob. Sa kanyang harapan ay si Gordo, ang malaking gabunan na ang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit at hindi makapaniwala. Kahit kailan, hindi ako atras sa isang demonyong katulad mo, Gordo. Malaki ang tiwala ko sa aking mga mutya at higit sa lahat, malakas ang pananampalataya ko sa may likha. Isang kahibangan ang pananampalataya sa hindi nakikita. Ang tunay na may likha ay ang mga nilalang na may mga kapangyarihan. Kagaya nating 2 binata. Subalit isa lamang ang mananatiling nakatayo. Sa isang iglap, sumugod si Gordo. Ang kanyang malalaking kamay na may matatalas na kuko ay handang dumurog. Ngunit handa rin si Celestino. Sa tulong ng mutya ng kidlat, naging mas mabilis siya kesa sa inaasahan ni Gordo. Umiwas siya sa bawat suntok nito. Ang kanyang mga galaw ay tila isinasayaw sa pagitan ng panganib. Naganap ang matindi at maaksyong labanan. Halos magkapantay lamang sila ng kapangyarihan at lakas.
Si Gordo na hinubog ng panahon at ng libu-libong taon ng kadiliman ay nagpakawala ng iba't ibang uri ng atake, mga alon ng enerhiya, mabilis na pagsugod at pagbabago ng anyo. Ngunit si Celestino na binubuo ng determinasyon at mabuting layunin ay lumalaban ng buong puso. Ginagamit ni Celestino ang kanyang mga mutya ng buong husay. Ang mutya ng kidlat ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumalaw ng napakabilis. Halos hindi makita ng mata. Sa bawat paglipat niya, nag-iiwan siya ng bakas ng kuryente sa hangin. Ang mutya ng sinukuan naman ay nagpapalabas ng liwanag na nagpapahina kay Gordo na nagiging sanhi upang bumagal ang kanyang mga galaw. Magaling ka, bata. Pero maraming antingero na ng kidlat ang tinusta ko. Kaya huwag kang magpakampante. Alam na alam ko ang tangan mo. Sige lang, demonyo, umisi ka pa. Kung gayon man, umanda ka dahil pipira-pirasuhin ko na ang katawan mo. Ganti naman dito ng aswang. Naging mahirap para kay Celestino ang laban. Ramdam niya ang bawat atake ni Gordo. Ang bigat ng kapangyarihan nito ay halos dumurog sa kanyang buto. May pagkakataong halos mawala na siya ng pag-asa. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang mga magulang, si Mangkulas at ang kaligtasan ng kanyang lupain, lalo siyang lumalakas. Sa isang pagkakataon, habang sinubukang sakta ni Gordo si Celestino gamit ang kanyang matatalim na kuko, ginamit ni Celestino ang mutya ng sinukuan. Isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang kamay. Tumama kay Gordo at tumalsik ito sa lupa. Bumagsak si Gordo nang may malakas na ugong. Ang kanyang katawan ay umuga dahil naman sa epekto ng kidlat. Hindi na nag-aksaya ng oras ang binata. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang tapusin ang laban. Sa bagsik ng mutya ng kidlat, gumuhit ito ng isang makinang na arko. Sa isang mabilis at tumpak na galaw, pinutol niya ang liig ng nilalang. Gumulong ang ulo ni Gordo sa lupa at ang nagliliyab na pulang mata nito ay dahang-dahang nawalan ng buhay. Ang katawan ni Gordo ay unti-unting naglaho sa dilim. Naging abo na tinangay ng hangin. Tanging ang amoy ng asupre ang naiwan. Ang laban ay tapos na. Huminga ng malalim itong si Celestino. Ang kanyang katawan ay pagod ngunit ang kanyang espiritu ay matagumpay. Ang katahimikan ay bumalik sa palayan at ang mga mutya sa kanyang kamay ay dahang-dahang nawalan ng liwanag. Tiningnan niya ang ulo ni Gordo na nakahiga sa lupa. Ang pagtatapos ng laban ay hudyat din nang simula ng mas malalim na pag-unawa. Napatunayan na Celestino na hindi lamang sa lakas ng mutya ang tunay na kapangyarihan, kundi pati na rin sa determinasyon, tapang at mabuting layunin. Ang kanyang paglalakbay bilang isang antingero ay patuloy at ang mga natutunan niya sa gabing yon ay magiging gabay niya sa mga susunod pang hamon. Sa paglubog ng araw at sa pagdampi ng sariwang hangin mula sa palayan, nararamdaman ni Celestino ang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Ang pagtatapos ng laban kay Gordo ay hindi lamang tagumpay, kundi isang malalim na pag-unawa sa kanyang tungkulin. Walang pag-aalinlangang binitbit niya ang kaluluwa ni Gordo na ngayon ay isa na namang nakakulong na enerhiya sa loob ng isang kristal na bote. Kinulong niya ito sa kanyang lihim na kwarto kasama ang dalawang nauna. 3 kaluluwa na ngayon ng gabunan ang kanyang koleksyon, ngunit alam niyang nariyan lamang ang gabunan na nakawala pa at nag-aabang ng tamang pagkakataon.
Tapos na kaya ang banta ng mga aswang, senyor? Habang nasa kabilang bahay ako, hindi ko maiwasang mag-alala sa inyo. Para na kitang anak, senyor. Alam ko po yan, Mang Kulas. Simula noon pa man, ramdam ko ang pagmamahal ninyo bilang isang ama. Kaya hindi ko kaya na mawalan pa ng isang ama. Pangako, hindi kita pababayaan, Mang Kulas. Sa kabila ng mga seryosong pangyayari, nanumbalik sa normal ang buhay ni Celestino. Ang mansyon na dating tahimik at puno ng pag-iisa ay naging mas masigla. Nagdagdag siya ng mga tauhan sa buong ari-arian, hindi lamang upang pangalagaan ang mga lupain, kundi upang magkaroon din ng mas maraming mata at tenga sa paligid. Ang presensya ni Mang Kulas na ngayon ay ganap ng nakakaalam sa kanyang lihim ay nakahanda ng tumulong at nagbibigay kay Celestino ng kapanatagan. Ang pagiging bukas niya kay Mang Kulas ay nagpatibay sa kanilang samahan at naging mas matatag ang kanyang suporta. Tignan mo po, senyor. Puno na naman ng halakhakan ng mansyon. Pero hindi ka ba naiingayan sa kanila, senyor? Nako, hayaan niyo na po sila, Mang Kulas. Ayos lang sa akin ang ingay. Basta wag lang ang ingay na nagmumula sa away at gulo. At ingay po na likha ng isang aswang. Patuloy naman si Celestino sa pagpapalago ng kanilang negosyo ng palay at nyog. Mas naging aktibo siya sa mga komunidad. Tumutulong sa mga magsasaka at nagbibigay ng mga proyekto para sa ikauunlad ng kanilang bayan. Sa panlabas, siya ay isang mayamang binata na kolektor ng mga antigong bagay at tagapagmana ng isang malaking imperyo. Ngunit sa loob, siya ay isang antingero, isang mandirigma ng liwanag na may tanga na mutya ng kidlat at mutya ng sinukuan. Handang harapin ang anumang kadiliman na magtatangkang manira sa kanyang lupain at mga mahal sa buhay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kapayapaan at normalisasyon, hindi kailanman nakalimutan ni Celestino ang nakatakas na gabunan. Alam niyang ito ay nagtatago, nagpapalakas at naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling lumitaw. Ang bawat gabi, bago siya matulog ay tinitiyak niyang ang kanyang mga mutya ay nasa tabi niya. Ang bawat anino ay kanyang sinusuri at ang bawat kakaibang tunog ay kanyang pinakikinggan. Hindi ito takot kundi paghahanda. Nagpatuloy din siya sa pag-aaral ng mga sinaunang aklat at alamat. Naghahanap ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga gabunan at sa kanilang pinagmulan. Nais niyang maunawaan ang kanilang motibasyon, ang kanilang kahinaan at kung papaano niya ganap na mapipigilan ang kanilang pagbabanta. Hindi niya nais na lamang silang ikulong. Nais niyang magkaroon ng ganap na kapangyarihan upang maprotektahan ang mga inosente. Sa bawat gabunan na kanyang nakukulong, alam niyang lalong nababawasan ang panganib sa kanyang mundo. Ang mansyon, ang kanyang koleksyon ng mga antigo, ang kanyang mga lupain. Lahat ng ito ay simbolo ng kanyang pamana at ng kanyang responsibilidad. Subalit, nang makausap niyang muli ang matandang albularyo, tila may bahid ng pagbabago ng isip ang binata. Napagtanto niya na hindi ligtas kapag nasa mismong bahay niya nakaluklok ang kaluluwa ng mga demonyo. Iyo, may kakilala akong tagapaslang ng kaluluwa ng aswang. Matagal ko na sanang gustong sabihin ito sa iyo, ngunit naging abala ka. Talaga po, Tandang Siloy? Sino at saan ko po siya matatagpuan? Sa malayong silangan, sa malaking isla na nakaharap sa malawak na karagatan. Pupuntahan ko po siya, Tandang Siloy, kahit gaano pa ito kalayo. Mabuti at naisip mo nang pakawalan ang iyong koleksyon. Mas mapapanatag ako na walang bahid ng kasamaan ang nasa loob ng inyong tahanan, iyo.
Nakangiting tugon dito ng albularyo. Sa uli, si Celestino ay hindi lamang isang simpleng kolektor ng mga antigo o isang mayaman na tagapagmana. Siya ay isang tagapagbantay, isang mandirigma ng liwanag na nakalaan na protektahan ang mundo laban sa mga puwersa ng kadiliman. At sa bawat pagsubok na darating, lalo siyang magiging matatag. Handa na harapin ang anumang hamon upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang lupain. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa likod ng ordinaryong buhay ay maaaring may nakatagong katapangan at kapangyarihan. Wakas. Okay, yun, kamusta muna mga kabaryo? Bale, opinion ko sa kwento natin. Talaga namang napakalakas ng dalawang mutyang yan. Wala na tayong dapat pang paliwanag, no? Talagang mutya ng kidlat. Siyempre yung mutya ng sinukuan. Itong mutya ng sinukuan parang lately lang natin to masyadong natalakay kasi karamihan sa kwento natin ng mga dati talagang mutya lang. Ay hindi, kahoy ng sinukuan o baging ng sinukuan. Yun lang. So, iba rin tong mutyang to. Grabe talaga to. Ito yung pag binagsak mo sa lupa, nagpapaluhod to. Kumbaga sumasabay yung mga masasamang nilalang, no? So, may orasyon yun, ibang orasyon yun nung ginagamit niyon pag binagsak sa lupa. Saka grabe, ang lakas ni Celestino. Diba? Parang andun na nasa kanya na lahat tapos naging antingero pa siya, no? Hindi, kumbaga parang hindi pwedeng enjoy ka lang, kumbaga lumaban ka. So, yun. At yun, kayo kung may komento kayo sa mga kwento natin kagaya nito, comment nyo sa baba kung nagustuhan nyo. Pa-like at pa-share ng video natin. Yan, sa mga hindi nakapag-subscribe, subscribe na rin kayo saka sa kwentong kalakbay natin. Tapos yung isa natin mga kwento ni Kabaryo, yun yung 8 AM natin. Pwede nyong puntahan. Tapos yung sa mga gusto ng gamit o yung mga pending ko, pahintay lang, inaayos na natin. Tapos sana ngayong buwan o kung di man first week ng July, magawa na natin yung Shopee natin para lahat kayo makakuha tapos non-COD. Diba? Yun yung gusto ng karamihan. Sana. Kaya supportahan nyo rin ako. Tapos eto, Kwentong Baryo. Yan. So, muli maraming salamat sa mga sumusuporta ng mga channel natin at yung mga storya natin. Grabe. Asahan nyo na mas titindihan namin yung mga paparating na storya. No? Kasama ko si Tito Proy. Yan. Kwentong Baryo, kwentong kalakbay, saka mga kwento ni Kabaryo. So yun, suportahan nyo yan, tatlong yan. Sa ngayon hanggang dito na lang muna mga Kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.